Okay, magandang araw mga kabadyans, no? So ito isang project natin na i-upgrade natin, no? So papalitan natin ng cylinder block ng Maxima Say, no? So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung ating dapat palitan dito sa ating pagpapalaki ng bore, no? So standard pa rin yung ating gagamitin pang Maxima Say nga lang. So ayan yung ating gagawin ngayon. So Bajaj Ari facelift, no? Back to back na yung kanyang body, no? So ang sakayan nila ay 8 yung kanilang sakayan dahil yung ruta nila ay medyo paakyatin din at 8 ang sakay, no. So ayan mga kabadyans. Okay, ayan mga kabadyans, no. So naback na natin yung kanyang engine, no, yung makina, no. So ayan yung kanyang cylinder block at yung cylinder head at saka yung mga clutch lining, no. So tamang-tama naman yung kanyang pagpapa-upgrade, nangangain na ng langis yung kanyang cylinder block kaya need na din ipa-refresh, no. So ayan mga kabadyans. So tapos dito, so ipe-press natin tong kanyang connecting rod, no. Papalitan na rin natin ng diretso palit na rin ng bearing yan. So kapag kinalas natin yung bearing, syempre hindi na maiwasan na magkaroon ng kalugyan. So ayan mga kabadyans. So ito nga pala yung ating ipapalit na connecting rod, no. So pang Maxima Say connecting rod. Bakit nga ba natin papalitan ng connecting rod? So mamaya ipapakita ko sa inyo, ipe-press ko muna para malaman natin kung ano yung pagkakaiba, no. So susukatin natin yan. So itong Maxima Say ay naka short stroke, no. So ibig sabihin mas maiksi yung kanyang connecting rod. Doon sa Bajaj RE naka long stroke yan. So ibig sabihin mas mahaba ang connecting rod ng Bajaj RE kaysa dun sa Bajaj Maxima Say, no. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang pagkakaiba, no. So ipipress in ko muna tong crankshaft ang crack pin at saka yung connecting rod. Tapos mamaya isusukat natin yung connecting rod ng Bajaj RE kung gaano kalaki yung kanyang kahabaan ng connecting rod ng Bajaj RE, no. So ang Bajaj RE natin long stroke. So itong Bajaj Maxima Say na ipapalit natin connecting rod short stroke yan. So ayan ito yung connecting rod ng Bajaj RE, no. So facelift edition nga pala itong ginagawa natin. So ayan, isusukat natin mga kabadyans, no. So para makita natin kung gaano kahaba yung connecting rod ng Bajaj RE. So ayan mga kabadyans, no. So halos 3 mm yung kanyang haba, no. So kapag hindi natin pinalitan ng connecting rod, siyempre lulutang ang ating piston. So ang mangyayari, magpapatabas tayo ng piston o ang gagawin magdadagdag ng gasket. Doon sa pagdadagdag ng gasket magkakaroon ng problema doon sa tension ng ating timing chain, no. So magka-possible na magkaroon ng ugong. So kapag naman tayo ay nagtabas ng piston, so ang possible naman yan, ninipis yung ibabaw ng piston, baka hindi kayanin ng compression, mabutas. O may possible na kumatok ang ating connecting rod. So kaya yun ang dahilan kung bakit natin papalitan ng connecting rod, no. So para hindi tumama yung piston dun sa ating cylinder head, no. So mamaya pagbubuo, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka lalim yung lubog ng ating piston kapag ang ating gamit na connecting rod Bajaj Maxima Say, no. So ayan, ipe-press in ko muna itong ating connecting rod, ipe-press in at i-align na rin natin syempre kasama ang pag-align dyan mga kabadyans. So ito yung aking gagawin na. So dito nga pala sa akin kasama na ang mga pagpe-press, no. So dahil meron akong press machine, so ako na rin ang nagpe-press niyan mga kabadyans. So tapos i-align din yan. May alignment din ang ating crankshaft, no. So hindi pagka-press okay na. So meron yang alignment, no. So ayan mga kabadyans. Kaya naman medyo mataas yung ating pag-upgrade. So syempre lahat ng ginagamit natin dito puro genuine at standard lang, no. Standard pa rin. So walang tabas, walang dagdag. So yun yung ating ginagawa. Kaya malayong-malayo dun sa magkaroon tayo ng feedback dito sa pag-upgrade, no. So kailangan talaga make sure na talagang sigurado yung ating gagawin sa ganito mga pag-upgrade, no. So dahil pag nagka-problema, syempre magkakaroon tayo ng dobleng trabaho. So kailangan puro standard yung ating gagamitin at puro genuine, no. So ganoon ang ating ginagawa kapag tayo nag-upgrade ng Bajaj RE. So puro standard ng Maxima Say.
So yan yung ating ginagawa mga kabadyads, no. So medyo may kamahalan nga lang, pero sulit naman at goods na goods gamitin, no. So ayan yung ating mga parts, no. So ito yung cylinder block ng ating Maxima Say. Tapos ito yung cylinder head ng Maxima Say. So dito nga pala sa kapag ka facelift ang gagawin natin, yung facelift edition, ang gagamitin nating cylinder head ay yung cylinder head ng Maxima Cargo, no. So cargo type. Kapag ka naman yung Bajaj RE 2019 model, yung compact, so ang gagamitin natin diyang cylinder head ay yung cylinder head ng sinaunang Maxima Say na LPG. So yun yung akmang-akma, no. So ito yung cylinder head ng Maxima Cargo, no. So magkaiba ng cylinder head yan. So yun nga lang, cylinder head ng LPG by order din, no, mga ka-Bajaj. Dahil wala naman lumabas sa atin dito na LPG na unit, puro petrol, no. So ayan, kaya ang ginagamit kong cylinder head kapag nag-upgrade ng mga facelift edition ay pang cargo type, no. So ayan mga kabadyads, no. Ito yung cylinder block at cylinder head. So press na press, bagong bago yan mga kabadyads, no. So puro standard yan. So wala tayong gagawin dyan na tabas, piston o dagdag gasket, no. So doon sa mga upgrade na tinatabas ng piston, so nagkakaroon ng problema yun. Possible na sumalpak ang piston doon sa kanyang cylinder head, no. So ayan, kakabit na natin tong ating cylinder block, no. So ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads, no. Bago natin ilagay yung ating piston kit, so syempre ilalagay muna natin sa tama yung kanyang piston ring, no. So may tamang alignment din ng paglalagay ng piston ring, no. So hindi basta-basta yan mga kabadyads. Para kasi wala sa align tong kanyang yung fitment niya ng ring wala sa tama yan. So itatama muna natin mga kabadyads, no. So ayan, medyo iniikot-ikot ko muna dahil wala sa tamang fitment yung kanyang piston ring. Isang cause din yan sa nagiging dahilan ng maagang pagkasira ng ating unit, yung hindi tama yung pagkakalagay ng piston ring, no. So kailangan nasa tama yung paglalagay niya sa bago natin isalpak yan. So ayan mga kabadyads, no. So nilalagay ko na yung piston ring, no, yung piston. So tapos lalagyan natin ng tela dito bago natin ilagay yung snap ring, no. So dahil baka malaglag pa sa loob yung snap ring. So yan yung tamang procedure ng ating paggagawa, no mga kabadyads, no. So dito sa ating mga ginagamit hindi tayo mangangamba na magkakaroon ng feedback, no. So ayan mga kabadyads. So yung mga inaalok na murang upgrade, no. So aalokin kayo ng mga mag-upgrade na napakababang halaga. So hindi naman natin alam kung hanggang kailan tatagal. At minsan pa maririnig natin mayroong nagkakalansingan sa loob, no. So kesyo daw na largado, no. So hindi ganoon yung tamang pag-upgrade, no. So sa maaari yun sa mga nag-tuning. So pwedeng malagitik pero hindi dapat. So hindi dapat sa makina yung ganong malagitik, no. So kapag nag-upgrade ka ng makina, so dapat nasa tama. So hindi maingay, hindi malagitik. So pag malagitik ang makina mo, magkakaproblema yan. So hindi pwede yung ganun. Ma-discourage si customer. Bakit ganun kaingay yung makina, no? So dito mamaya ipaparinig ko sa inyo kung ano ang andar nito. So ayan mga kabadyads, no. So ito, kaya nga pala pina-upgrade ni customer dahil ang sakayan nila 8. Tapos ahonin pa ang kanilang ruta, no. So kaya pinalaki niya ang kanyang bore kit, no. So para magkaroon ng lakas sa ahon at kahit sa patag meron. So yan yung ating tamang pagpapalaki ng bore, no. So step by step din. So medyo mahal nga lang pero 100% na sigurado ka naman sa ating gagawin, no. So ayan mga kabadyads, naisalpa ko na yung
cylinder block ng Maxima Say, no? So ayan. Ito yung kanyang lubog ng kanyang piston. Halos 3 mm, no? So ayan, magandang sinyalis yan dahil malawak ang combustion yan, no? So ayan mga kabajads, no? Maluwang yung kanyang chamber, no? So hindi siya magkakaroon na tatama ang piston sa cylinder head at hindi magtatama ang barbula. So ayan mga kabajads. So kaya ganito yung ating pag-upgrade, standard lahat yan mga kabajads, no? So gamit nga lang natin yung Maxima Say. So ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kabajads, no? So na-install na natin yung cylinder block. So ayan. Tapos ilalagay na natin ng mga chain guide at saka itong tensioner guide. So ayan mga kabajads, no? So kung gusto nyong palakasin yung inyong makina, so Bajaj RE Compact o Bajaj RE Facelift, so ito yung pwede nyong gawin, no? So choice niyan kung gusto nyong palakihin ang bore kit, no? So syempre lahat papalakihin natin, no? So para madagdagan yung kanyang lakas sa uphill at sa patag, no? So ayan mga kabajads. So ito ay cylinder head ng cargo, no? So syempre sa pagka ganito nagpalaki tayo ng bore kit, meron ding dagdag konsumo yan sa ating gasolina. So hindi naman kalakasan pero tama lang, no? So kapag ka ganitong ang mga lugar na binabiyayan nyo ay medyo paahon, uphill lahat, tapos ang sakayan ay mga 8 katao, pwede nyong gawin to, no? So kung may budget din naman kayo at kayang-kaya nyong i-avail yung mga ganito, so nasa sa inyo yan mga kabajads. So mamaya ipaparinig ko sa inyo kung ano yung andar nito, no? So para marinig nyo. Di tulad ng ibang inaalok na mura nga, naglalagiti ka naman. So kesyo abot kayang presyo, ang ingay naman ng makina, no? So kesyo largado down. So ayan mga kabajads. So ito nga pala ay hindi pang karera, no? So ito ay pang malakasan lang na panghanap buhay. So hindi natin hinahangad dito yung pangkarera. So ito may bilis sa patag. So meron tong bilis sa patag, no? So pero ang hinahabol natin dito ay yung lakas niya sa ahon. So ayan mga kabajads. Okay na, tapos na, no? So hindi ko na pinakita yung full video. So papanda rin na lang natin tong unit. So ayan mga kabajads, nabuo na natin at naibalik na natin lahat, no? Okay, yan mga kabajads, no? So narinig nyo yung tunog ng makina na, no? So talaga namang sulit na sulit si customer dito, no? So ayan, papanda rin uli natin yung unit. So ayan, tapos na natin yung ating in-upgrade na back-to-back na Bajaj RE Facelift Edition, no? So back-to-back yan, 8 ang laman. So ayan mga kabajads.
baba ng ano,